Posibleng tumagal hanggang sa Mayo ang El Nino phenomenon ayon sa World Meteorological Agency. Kasama sa mga epekto ng El Nino ang mas matinding init at kakaunting buhos ng ulan. Makibalita tayo kay Tek Ocampo. Sipon, hika at arthritis. Ilan yan sa mga sakit na nararanasan ng ilang preso sa Ilocos Norte Provincial Jail dahil sa pabago-bagong panahon. Tuwing malamig, nag-iihersisyo o nagbibilad sa araw ang iba para mapagpawisan. Ayon sa jail warden, ipinapagamot naman sa ospital ang mga may sakit na preso at namimigay rin ng gamot ang health office. Apektado rin ang pabago-bagong panahon ang mga pananim sa Camarines Sur. Ang mga pananim na bulaklak, pinipeste ng fungus, whitefly at mga tipaklong. Walang benta, sir. Pangit po yung... Pangit po kasi nangingitim po ang mga dahon. Bukod sa pagdami ng mga peste, problema rin ang supply ng tubig. Natutuyo na ang mga irigasyon dahil sa sobrang init. Supply ng kamatis naman ang apektado sa Ordoneta City, Pangasinan. Galing ang mga ito sa Ilocos Provinces kung saan problema rin ang patubig dahil sa mainit na panahon. Dahil sa kaunting supply, tumaas ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan. Medyo nagulat to. Kasi 25 lang last week eh. Ngayon naging 40 pesos. Ngayong weekend, lalakas ulit ang amihan, kaya muling asahan ang paglamig ng panahon. Pero malapit nang matapos ang amihan, hudyat ng pagsisimula ng tag-araw. Inaasahan ang pag-asa na mas mainit ang tag-araw ngayong taon kaysa sa karaniwan dahil sa El Nino. Tek Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.